Kung minsan ba ay nararamdaman mo rin na kinalimutan ka na ng iyong mga anak? Nung magkaroon sila ng sariling pamilya ay hindi ka na binibisita. Hindi man lang mga musta at alamin kung ano na ba ang nangyayari sa kanilang ina. Ikaw, anong klaseng anak ang meron ka? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Sobrang sakit talaga para kay Aling Teodora na maloko ang kanyang dalawang anak na babae ng kanilang mga asawa. Halos sabay nanganak ang dalawa, ngunit bigla na lamang silang iniwan at naghanap ng iba. Nay, kayo na po ang mag-aalaga sa aming mga anak. Balak po namin magtrabaho ni ate sa ibang bansa, sabi ni Athena sa kanyang nanay. Tutal, iniwan na naman po kami ng aming mga asawa. Doon ay makakalimot po kami sa mga masamang nangyari sa aming dalawa, dagdag ni Bianca. Simula na makapagtrabaho sa ibang bansa ang kanyang dalawang anak ay hindi na ito muling tumawag. Nawalan na siya ng balita sa mga ito at sa tingin niya ay baka nagkaroon na doon ng sariling pamilya si Athena at Bianca. Sanggol pa lamang ang kanyang mga apo ay siya na ang nag-aalaga sa mga ito. Madalas naman siyang tulungan ng kanilang mga kapitbahay dahil alam naman ng mga ito na hindi niya kayang suportahan ang dalawang bata. Teodora, nakakainis naman ang mga anak mo. Iniwan na nga sa iyo ang iyong dalawang apo, tapos biglang hindi na nagparamdam. Hindi man lang magpadala ng suporta para hindi kayo mahirapan, dismayadong sabi ni Aling Dalia. Hindi ko nga alam sa kanilang dalawa kung bakit ba iniwan na lang sa akin ng mga bata. Siguro ay nang dahil sa niloko sila ng kanilang mga asawa, sagot ni Aling Teodora. Pero bakit naman pati kayo ay nadamay sa kanila? Hindi ba nila pwedeng kumustahin man lang kahit na ang kanilang sariling ina? Napapailing na sabi ng babae. Sa pamamagitan ng pagtitinda ng umagahan sa tapat ng kanilang bahay ay nagagawang tustusan ni Aling Teodora ang mga pangangailangan ng kanyang dalawang apo. Ito na lang ang natitira niyang yaman at kahit mahirap ang buhay ay wala siyang balak na sumuko. Pagod man siya sa pangaraw-araw ngunit nagiging masaya naman siya sa tuwing nakikita niya ang mga inosenteng mukha ng mga sanggol. Huwag kayong mag-alala mga apo, gagawin ni Lola ang lahat at marami namang mga tao ang handang tumulong sa atin, nakangiting sabi ni Aling Teodora. Lumipas ang mga taon ay unti-unti nang nagkakaisip ang dalawang bata. Nag-aaral na ang dalawa sa elementarya kaya patuloy pa rin si Aling Teodora sa pagdiskarte ng pera. Ngunit madalas kapusin sa pagpepera ang matandang babae dahil hindi naman malaki ang kanyang kinikita. Maring Dalia, baka naman pwedeng sumideline ako sa iyo ng paglalaban ng mga damit. Alam mo naman ang sitwasyon ko ngayon. Nag-aaral na ang aking mga apo. Nahihiyang sabi ni Aling Teodora. Ano? Kung ganun pala ay hindi ka pa rin sinusuportahan ng mga anak mo? Hay naku naman Teodora. Sige, simula ngayon ikaw na ang maglalaban ng aming mga damit para matulungan naman kita. Naaawang sagot ni Aling Dalia. Sa edad na 50 taong gulang ni Aling Teodora ay kinalimutan na niya ang mapagod. Hindi siya pwedeng magpahinga dahil sa kanya lamang umaasa ang dalawang bata. Isang umaga ay bibili sana ng pagkain ng matanda, ngunit bigla namang humingi ng ekstrang baon ang kanyang dalawang apo. Hindi pa kasi siya kumakain dahil inuna niyang asikasuhin ang dalawang bata. Lola, pwede po bang makahingi pa ng 20 pesos? Meron po kasi kaming project mamaya, sabi ng batang si Buboy. Nang dahil doon ay sumingit pa ang isa pa niyang apo. Ako din po Lola, bibili lang po ako ng bagong lapis at papel. Tsaka po bibili din po ako ng pangkulay, dagdag ni Albert. Ngunit 50 pesos na lamang ang natitirang pera ni Aling Teodora. Wala siyang nagawa kundi ang ibigay ito sa dalawang bata. Ayaw niya kasi na maramdaman ng kanyang mga apo na nahihirapan na siya. Alam niya kasi sa kanyang sarili na malulungkot ang mga ito kung sakaling malaman ang bagay na to. O sige mga apo, basta ipangako niyo sa akin na mag-aaral kayo ng mabuti ha. Nang sa ganon ay magkaroon kayo ng magandang kinabukasan balang araw, nakangiting sabi ni Aling Teodora. Opo naman po Lola, palagi po akong nangunguna sa aming klase at ganoon na rin po si Albert, masayang sabi ni Buboy.
Kasi po Lola, napag-usapan po namin ni Buboy na gusto naming magkaroon ng magandang trabaho dahil gusto po namin kayong ipasyal sa ibang bansa. Masayang sabi ni Albert. Kahit bata pa ang kanyang dalawang apo ay marami na itong pangarap para sa kanilang lola. Alam naman nila na iniwan na sila ng kanilang nanay, ngunit kahit na ganon ay hindi naman sila nakaramdam ng kalungkutan. Hindi nga nila ito kakilala at hindi na rin nila gusto na ito ay makilala. Masaya na kasi sila na si Aling Teodora lamang ang kanilang kasama. Kayo talagang dalawa. Sige na at umalis na kayo. Baka mamaya ay mahuli pa kayo sa inyong klase. Masayang sabi ni Aling Teodora. Hindi man sila mayaman ay punong-puno naman ng pagmamahal ang matandang babae. Masaya at kontento na si Aling Teodora sa kanyang buhay. Tinanggap na rin niya sa kanyang sarili na hindi na muling babalik pa ang kanyang dalawang anak na si Bianca at Athena. Matagal ng panahon ang lumipas, ngunit kahit na isang beses ay hindi man lang sila nagkakausap. Ang panalangin na lamang niya sa Diyos ay sana ay maayos ang buhay ng dalawang babae. Huwag kayong mag-alala dahil napapalaki ko ng maayos ang aking mga apo. Pero sana naman isang araw ay makilala niyo sila. Hindi naman nila kasalanan kung bakit iniwan kayo ng dati niyong mga asawa. Malungkot na sabi ni Aling Teodora sa kanyang sarili. Lumipas pa ang mga taon ay hirap na talaga ang babae sa kanyang buhay. Nang dahil sa pagtitipid ng pera ay naranasan nga nito na kumain ng tira-tira. Ang mga natitirang pagkain din ng kanyang mga apo ay sinasaid pa niya, mairaos niya lamang ang kanyang gutom. Ginagawa talaga ni Aling Teodora ang lahat, may pagpatuloy lamang ng dalawang bata ang kanilang mga pag-aaral. Lumipas pa ang mga taon ay tumungtong na ang mga ito sa high school. Sobrang daming paghihirap talaga ang nararanasan ni Aling Teodora. Sa tuwing nagtatapon ng mga basura, ang kanilang mga kapitbahay ay iisa-isahin pa niya itong buklatin. Kinukuha niya ang mga bagay na pwede niyang ipagbili sa junk shop. Lahat ng pwedeng pagkakitaan ay ginagawa niya. Lahat ng maiisip niyang paraan ay gagawin niya para lamang kumita ng pera. Ano pa kayang trabaho ang pwede kong gawin? Kailangan kong makaipon para sa pag-aaral nila sa kolehiyo. Matagal pa naman ngunit kailangan ko na agad paghandaan. Hindi naman ako mayaman. Malungkot na sabi ni Aling Teodora. Pinipilit niya ang kanyang katawan na maging malakas. Nakakaramdam man ng sama ng pakiramdam, ngunit iniisip pa rin niya ang kanyang mga apo. Isang araw ay iyak nang iyak si Aling Teodora habang naglalaba ito ng mga damit ng pamilya ni Aling Dalia. Ramdam na kasi niya ang panghihina ng katawan, ngunit kailangan pa rin niyang kumilos. Teodora, bakit ka naman umiiyak? Naaawang tanong ni Aling Dalia. Pinanghihinaan na kasi ako ng loob. Parang gusto ko na talaga magpahinga, pero hindi naman pwede. Tumatanda na ako, pero matagal pa ako magtitiis ng hirap. Bakit kasi iniwan sila ng aking mga anak? Umiiyak na sagot ni Aling Teodora. Magtiwala ka lang sa Diyos. Sige na at magpahinga ka na lang muna. Mamaya mo na ipagpatuloy ang paglalaba. Mamayang hapon ay puntahan mo ako dahil dodoblehin ko ang bayad ko sa'yo. Nakangiting sabi ni Aling Dalia. Napaiyak na lamang ang matandang babae nang dahil sa gagawing pagtulong sa kanya ng kanyang kaibigan. Maraming salamat talaga ha. Hayaan mo at sasabihin ko sa aking mga apo na ikaw ang palaging tumutulong sa amin. Sobrang buti mo talagang tao, Dalia. Lumuluhang sabi ni Aling Teodora. Ikaw pa ba? Simula bata pa lamang tayo ay magkakilala na tayong dalawa. Hindi ko naman kayang tiisin na makita kang nahihirapan. Kung buhay lang sana si Pedro, edi sana ay dalawa kayong nag-aalaga sa apo mo. Sagot ng babae. Sa pag-uwi ni Aling Teodora ay agad niyang inihulog sa alkansya ang kalahati ng kanyang kinita. Ang pera na kanyang iniipon ay para sa pag-aaral ni Buboy at Albert sa kolehiyo. Lumipas pa ang mga panahon ay isang taon na lamang ay makakatapos na ang dalawang binata sa high school. Magaling sa larong basketball si Albert at magaling naman sumayaw si Buboy. Nang dahil doon ay pareho silang inimbitahan ng isang universidad ng libreng pag-aaral, kapalit ang kanilang mga talento. Lola, may sasabihin po sana kami sa inyo. Malungkot na sabi ni Buboy. Balak kasi nilang sorpresahin si Aling Teodora tungkol sa magandang balita. Pasensya na po kayo Lola ha, kasi po may masama po kaming nagawa ni Buboy. Dagdag ni Albert.
Halos mapaiyak na si Aling Teodora nang dahil sobrang kaba. Kitang-kita niya kasi ang malungkot na mukha ng dalawang binata. Ano ba yun, Apo? Sabihin niyo na sa akin. Ano ba ang nangyari sa inyo? Nagtatakang tanong ni Aling Teodora. Kasi po, Lola, wala na po kaming gagastusin sa pag-aaral dahil pareho po kaming magkakaroon ng scholarship ni Buboy. Nakangiting sagot ni Albert. Nabatukan ni Aling Teodora ang kanyang mga apo, ngunit pagkatapos noon ay niyakap niya naman ang mga to. Kayong dalawa talaga, pinag-alala niyo naman ako eh. Maraming salamat mga apo dahil tinutulungan niyo ako. Naluluhang sabi ng matandang babae. Simula noon ay hindi nagastos ni Aling Teodora ang pera na kanyang iniipon. Medyo nakaluwag-luwag sila sa gastusin nang dahil sa talento na ibinigay ng Diyos sa dalawang binata. Nang dahil doon ay pagkain na lamang sa pangaraw-araw ang pinoproblema ni Aling Teodora. Mag-isa na lamang ang matanda sa kanilang tirahan dahil sa malayong eskwelahan nag-aaral si Buboy at si Albert. Kung minsan ay inaanyayahan na lamang ni Aling Dalia si Aling Teodora na sa kanilang bahay na lamang muna tumira. Isang araw ay tumawag si Albert sa matandang babae. Hello, Aling Dalia. Maraming salamat po ha. Kayo na po muna ang bahala kay Lola. Isang araw ay makakabawi din po kami sa inyo, sabi ni Albert sa telepono. Oo naman, matagal na kami magkaibigan ng lola mo. Huwag ka nang mag-alala sa kanya, sagot ni Aling Dalia. Pinagbubuti talaga ng magpinsan ang kanilang pag-aaral. Marami silang mga pangarap sa buhay at gusto talaga nila na maiparana sa kanilang lola ang isang marangyang buhay. Lumipas pa ang mga taon ay sa wakas, nakatapos na sila sa kanilang pag-aaral. Masayang-masaya talaga si Aling Teodora at hindi ito makapaniwala na kakayanin nila na mairaos ang kanilang buhay. Ang galing-galing nyo naman mga apo. Hindi nyo talaga sinayang ang mga paghihirap ko. Umiiyak na sabi ni Aling Teodora. Huwag na po kayong umiyak, Lola. Dapat nga po ay maging masaya kayo. Ipinapangako po namin sa inyo ni Buboy na simula ngayon ay hindi na po tayo maghihirap. Nakangiting sabi ni Albert. Ngunit sa huling sandali ay kinailangan nila ng pera para sa paghahanap ng trabaho ng dalawang binata. Binuksan nila ang alkansya ni Aling Teodora at ito ang ginamit nila upang sila ay makapag-umpisa. Lumipas sa mga buwan ay naging maganda naman ang sitwasyon ng kanilang buhay. Mabilis na yumaman ang magpinsan at nagtayo ang dalawa ng kanilang sariling mga negosyo. Lola, mamasyal naman po tayo sa ibang bansa at isama po natin si Aling Dalia. Paanyaya ni Buboy. Naging masaya sila at sinuklian din nila ang kabutihan ni Aling Dalia. Sa paglipas pa ng mga taon ay hindi na nila nararanasan ang kahirapan at patuloy ang kanilang pagyaman. Napagtagumpayan ni Albert at Buboy ang kanilang mga negosyo kaya hindi nagtagal ay nakapagpatayo na rin sila ng kanilang malaking bahay. Hindi lang isa, kundi 3. Sobra-sobra talaga ang mga biyaya na ibinibigay sa kanila ng Diyos. Ngunit isang araw ay gulat na gulat si Aling Teodora, pati na rin ang dalawang binata. Bigla kasing umuwi ang kanilang ina na si Atina at Bianca, kasama ang kanilang mga kapatid, pati na rin ang bagong mga asawa ng dalawa. Anak, patawarin mo ako sa aking nagawa. Pwede bang dito na lang kami tumira, kasama ang iyong mga kapatid? Tanong ni Bianca. Hindi na rin kasi namin malaman kung saan pa kami kukuha ng pera. Kami pa rin ang mga nanay nyo. Dagdag ni Atina. Natatawa na lamang ang dalawang binata dahil umuwi lang pala ang mga ito dahil meron na silang pera. Hindi namin kayo mga magulang at hindi namin kayo kailangan. Sobra-sobra ang pagtitiis ni Lola para sa aming dalawa. Tapos ngayon ay bigla na lamang kayong magpapakita. Natatawang sabi ni Buboy. Tama. Ano bang ambag nyo sa aming buhay? Dahil ba mayaman na kami? Eh kahit na piso nga, wala kayong naitulong kay Lola. Dagdag ni Albert. Hindi naman masisisi ni Aling Teodora ang kanyang mga apo. Kahit na siya dismayado rin naman sa kanyang dalawang anak na babae. Ipinagtabuyan ng mga ito ng dalawang binata. Laking pagsisisi nila dahil hindi nila inaakala na yayaman ng mga ito. Pinapatawad naman nila ang kanilang mga nanay. Ngunit hindi nila ito para tulungan sa kanilang mga pangangailangan. Pasensya na kayo, Atina at Bianca, pero wala kayo sa tabi nila noong kailangan nila kayo. Hindi nila kasalanan na magalit sa inyo. Paliwanag ni Aling Teodora.
Simula noon ay pinasalamatan ng magpinsan ang kanilang lola. Nagkaroon na rin ng asawa ang dalawa at nagpatuloy ang kanilang pagyaman. Natupad nila ang mga pangarap nila sa buhay nang dahil sa isang matanda na nagngangalang Aling Teodora. Sa buhay natin ay sadyang mapagmahal ang ating mga lolo at lola. Hindi sila nagsasawa na magbigay ng suporta kahit sila ay matanda na. Mahal na mahal nila ang kanilang mga apo at kung minsan nga ay sila pa nga ang nagagalit sa tuwing na pagsasabihan tayo ng ating mga magulang. Ikaw, naabutan mo pa ba ang iyong lolo at lola? At kung wala na sila, ano ba ang masayang pangyayari noong kasama mo pa sila? At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.